Simulan na po natin ang ating pagpuri sa mga artistang dumalo sa ABS-CBN Ball 2025. Maganda pa rin si Miss Sharon Cuneta, kaso parang pinatong lang yung ulo niya. Diyos ko, grabe. Hindi pa masyadong hubog na katawan niya kasi mataba pa si Angelica, di ba? Napapansin niyo naman, parang straight pa dito. Perfect ang pagkakaayos ng mga halaman sa paligid niya. O, di ba? Yung halaman ang napansin. Hindi na-anticipate nang gumawa ng damit na green ang background. Tapos, green din halos ang suot niya. So, halaman talaga. At may pagpaparinig pa dito ay mga nagbasa. Janine is the best, hindi retokada. Sino pinariringgang retokada? Grabe na natin. Eto na ang komento sa kanya. Sana dumikit pa siya sa halaman. Ayan yung sinasabi ko. For me, ang dating kasi nito sa akin, parang Santa Cruzan, peg. Mga Santa Cruz may pag-gloves pa. Corona na lang ang kulang taga Reyna Elena na ito sa Sinelay. In fairness. Alam mo yung kulang na lang yung payong. Di ba nakikita yun sa mga pangsayaw, di pa pang costume, yung may payong na ganyan. Hindi ko alam masyadong over. Debutant. So pareho sila ng Shaina, magkapatid. Baka maumatin sila ng debut. Parehong gano'ng pabongga ang mga gown. Alam mo yung tatak-iba ng damit? Siya lang ang may caring ganyang sumuot. Yung ganyang mga damit, yung super sexy talaga. Parang umatin lang si Jessie Mata, oy, okay na yan. Alam mo yung okay na to, maganda na to. Ayan nga, tiyan mo, parang di si Barbie. Barbie, anyari sa'yo. Super blondie, di ba? Meron pa dito, grabe naman to, Ganda sana, kaso, Diyos ko, may pa ganun-ganun pa. Kunyari, pupunta ako sa ball. Talagang kakaiba siya, si Andrea Brillantes. Blight nyo na mas matanda ang pagtingnan kay Miss Vina Morales. Di ba? Para namang kurtina yung parte na nasa ibaba na handa nang ipasok sa washing machine. Di ba? Naiwan mo ata yung jacket mo, Maris. Irashaimase! Si Gillia Vicencio. Ito ang nakakaloka. Tignan po ninyo. Talagang national costume siya. Bakit naging national costume? Naligaw ang asawa ni Goku. Pang United Nation. Diyos ko. Nagkamali yata siya ng pinuntahan. Dapat yata sa Japanese restaurant siya. Eto si Francine Diaz. Si Francine Diaz naman, nagmukha siyang matanda dito sa pawig niya. Nag-advance masyado. Yung wig niya hindi nakatulong. Next, yung Catherine Bernardo. Siyempre, alam naman natin, Catherine Bernardo is Catherine Bernardo. Di ba halos ang damit niya, ganyan ang mga tabas. Bukas ang likuran, tapos kita yung bewang, mahabang slit. Yung damit niya, hindi ko bet para sa kanya. Mas maganda yung peg ni Andrea Brillantes. Hello mga kachika! Welcome to my vlog! And for today's video mga kachika, special po ang ating vlog for today's video. Bakit? Ito po siya. Dahil sa naganap pong ABS-CBN Ball 2025. Alam naman natin, ang ABS-CBN Ball ay talagang inaabangan nating lahat. Lahat po tayo umaabang dito. Bakit? Inaabangan? Titignan po natin ang ating mga paboritong artista, kung ano po ang kanilang kasuotan, sino ang kasama, at bagay ba sa kanila ang kanilang mga damit? Tama ba ang damit na isinuot nila sa okasyon? Kaya ito po, ating pong surian at bigyan natin ng opinion. Ito yung opinion lamang po na kung saan magkakaiba po tayo ng opinion. Ito bilang Romel Chica lang po, opinion po ng isang ordinaryong mamamayan na nanonood sa mga artista. At syempre, kung may opinion po ako, marami rin po mag-opinion katulad po ninyong nanonood. Kaya babasa rin po tayo ng mga opinion nila. Wala naman po tayong magagawa sa kanilang mga opinion. Sila po yun. Kung ano po ang nakikita nila, ay kino-comment lang po nila at doon po tayo kukuha sa social media kung ano po ang masasabi nila sa mga artistang dumalo sa ABS-CBN Ball 2025. Masaya po ito. But before that, please like, share, subscribe na po kayo para tulubusan na po tayong dumami ng bongga. Kaya ano pang hinihintay? Simulan na po natin ang ating pagpuri sa mga artistang dumalo sa ABS-CBN Ball 2025. Simulan natin kay Megastar. Alam niyo po, napaka-vocal ko po. Sharonian ko po talaga ako. Pag idolo niyo po ang isang artista, usually ayaw tumanggap ng pangit. Gusto lahat magaganda. Pero ito po, sasabihin ko po sa inyo ang personal kong opinion sa aking nakita sa suot ni Sharon Cuneta sa ABS-CBN Ball. Napaka-elegante ng kanyang suot.
Lumabas ang kanyang hubog ng katawan, ang kanyang kaseksihan. Maganda ang makeup. In fairness, fresh si Sharon dito. Sobra. Ayan. Maganda. Bagay. Pati ang kulay at ang mga alahas naman talaga. Nagmumura talaga in fairness. At nakita niyo ba ang alahas? Kumalat na rin po ito sa social media. Kinumpara pa kay First Lady Imelda Romualdez Marcos yung kwintas na suot-suot ni Sharon Cuneta. Diba? O, tignan nyo. Bongga, diba? Hindi pa kakabong. Ayan, sa kabila ng papuri ko po kay Sharon, syempre, hindi po natin maiiwasan na meron at meron pong magpupuna kay Sharon Cuneta. Eto na po ang mga ilan sa mga puna kay Miss Sharon Cuneta. Babasa po tayo ng ilan. Ayan. Maganda pa rin si Miss Sharon Cuneta, kaso parang pinatong lang yung ulo niya. Diyos ko, grabe. Kasi lumiit na yung katawan niya. Dito sa picture na nakikita niyo po, parang malaki talaga, hindi proportion ang sinasabi ng ating mga nagkokomento kay Sharon Cuneta. Dati pa talaga, di ba, mamukha naman talaga si Sharon. Yung shot pa nito, lalong lumabas ang kanyang malaking ulo. Yan, ito yung komento. At meron pa, parang lumaki ang ulo. Yun ang mga komento kay Sharon Cuneta. But totally, maganda po ang suot ni Sharon Cuneta. Pasok na pasok sa okasyon. Next, si Ann Curtis, ang Diyosa. Naku, eto naman talaga. Tingnan niyo po ang itsura ni Ann Curtis, di ba? Pusod kung pusod lang. Kasi dyan mo makikita ang tuwi niya maganda. Pusod lang, tapos lipstick lang. Tapos very, very light lang na blush on at yung eyeshadow na parang pinunas lang ng ganun, very, very light. Pero ang damit naman talaga, naku, Lady in Red at putok na putok siya kasi ang background niya pa ay mga halaman, green leaves. Tapos pumunta siya, nasuot niya yung pulang-pulang damit niya, nagmukha siyang rosas doon. Kaya perfect na perfect, labas na labas ang kagandahan ni Ann Curtis. Dito sa mga komento dito, wala akong nakitang negatibo. Panay mga papuri, katulad ng so much beautiful o mga ganyan. Ito ang legit na maganda. Yan, si Ann Curtis. For me, perfect ito si Ann Curtis. At maganda talaga ito si Ann Curtis. Wala kang masasabi, di ba? Panay papuri. Okay, next, si Angelica Panganiban. Ako, personal kong opinion sa damit ni Angelica Panganiban, hindi pa masyadong hubog na katawan niya kasi mataba pa si Angelica, di ba? Napapansin niyo naman, parang straight pa dito. Kahit na nalagyan ng accent dito sa may bewang, parang malaki pa rin siyang tignan. Pati yung kulay, tapos dumikit pa siya sa green, di ba? Parang wala. Tagang lumabas lalo yung itsura niya. Very, very much chubby-chubby pa siya. Pero in fairness kay Angelica, kung hindi lang ito galing sa bakasyon at talagang rumampa to ng bonggang-bongga, kung active ito, naku, super ganda rin ito. Pero ito, maganda sa mukha. Pero yung damit, for me, hindi sa akin pasok ito kasi mataba pa siya dito sa damit niya. Ngayon, tingnan naman natin ang opinion ng iba. Meron dito, contentment makes her happy and beautiful. Perfect ang pagkakaayos ng mga halaman sa paligid niya. O, di ba? Yung halaman ang napansin. Ito lamang po ay mga komento na lang po ito natapos na po ang okasyon. Siyempre, ipinost po. Siyempre, meron at meron masasabi maganda at pangit. Talagang ganon. Artista po kasi sila. Maganda talaga ito. Pero dahil lang siguro tumaba po ang Angelica ngayon, meron pang babagay na cut ng damit at kulay ng damit para sa kanya. Hindi na-anticipate nang gumawa ng damit na green ang background tapos green din halos ang suot niya. So, halaman talaga. Eto na, si Kim Chiu. Siyempre, Kim Chiu yan, di ba? Yung pangalan, pag narinig mo, ay, dyan na si Kim Chiu. Susunod mo yung mukha, napakaganda. To follow na lang ang damit. Yung damit ni Kim Chiu, elegante, mamahalin, pero lumabas yung super kapayatan niya. Kasi iba yung payat sa sexy. Ito yung sa tingin ko lang po. Meron pang mas babagay kay Kim Chiu na damit para sa okasyon na ito. Pero ito, okay naman to. Pero meron pang gaganda rito. Kaya lang, marami nakapansin na super payat na daw si Kim Chiu dito. Magbasa tayo ng mga ilang komento na nakita natin. Sobrang payat niya, halos buto-buto na siya. Pero merong maganda, beautiful, perfect, ganon. Pero for me, okay na si Kim Chiu. Kasi ang payat niya na tapos super sexy pa. Di super payat na talagang itsura niya sa damit niya. Ganon. Next. Ay, yung Lovie Po. The usual, di ba si Lovie Po, hindi naman masyado nagpapaayos ang buhok yan. Super hati sa gitna, bagsak, model ang peg ng buhok, parang model ang shampoo. Sexy, syempre may pa-plunging, ang lola mo may pa-plunging. Okay naman sa kanya kasi sexy naman siya, saka carry pa niya mag-plunging. Pero parang ang bigat-bigat ng damit niya. Yung buhok niya, bagsak na, pati yung damit niya, bagsak na bagsak. Parang ang dami-dami ang bigat-bigat. Next, ang mga komento ng mga net
netizens natin. Ang ganda ni Lobby po in person. Maganda daw siya sa personal. O eto ang comment sa kanya, old style ang damit. Next, yung Catherine Bernardo. Siyempre, alam naman natin, Catherine Bernardo is Catherine Bernardo. Sikat na sikat si Catherine, kaya kahit ano pa, ang damit niyang lumabas siya doon, Catherine Bernardo na siya. Pero, ang pupunahin natin yung kadamiran niya. Hindi na sa akin special tong damit ni Catherine, kasi usually lahat ng damit niya, sobrang skin ang pinapakita, harap, likod. Ano, super sexy. Etong damit niya, napakasimple lang. Ang gusto lang ng damit ito ay pakita ang kanyang kapayatan at kaseksiyan. Ito lang ang damit niya. Pero for me, tama lang ang damit ni Catherine. Pero meron pang igaganda ito eh. Di ba halos ang damit niya, ganyan ang mga tabas. Bukas ang likuran, tapos kita yung bewang, mahabang slit, malapit na sa singit. Eto, tignan natin ang mga komento naman ng iba. Ganda ngayon ni Catherine, parang malaki ang pinagbabago. Ayan, 10/10, beautiful. In and out. Magaganda ang papuri. Ayan. Para balanse lang tayo, ganon. Ay, eto. Eto yung si Nadine Lustre naman talaga. Tingnan mo naman ang outfit. Eto talaga, fashionista talaga ang peg. Effort na effort yung gown. Talagang, ano mo yung ginawa para sa kanya. Kasi kung mapapansin po ninyo, meron po kasi mga okasyon na ready-made na po yung mga damit. Yung bibili na lang isusuot o kaya pupunta sa designer, meron ng gawa, ipapagamit sa kanila. Pero itong kay Nadine Lustre, talagang mukhang pasadyang ginawa para sa kanya. Alam mo yung pang-cover ng magazine, bagay na bagay, pati yung ayos ng book niya, perfect sa akin ito. Pang grand ballroom talaga ang peg. Tingnan naman natin ang komento sa kanya. So elegant, not trying hard. Clean and classic, iconic look and Hepburn. Oh, ganda ni Nadine, sobra. Kaso parang buhawi ang gown. Meron pa rin lumusot. Yun ang pagkakatake ng ating mga viewers. Ito'y comment lang naman at kanyang opinion po ito. Ay eto, yung Janine Gutierrez. Model talaga itsura nito kasi mistisa, patangkad, balingkinita ng katawan, sexy, perfect. Yung damit niya, bagay na bagay sa kanya. Mapapansin niyo, may mga damit na talagang natsyempuhan mong bagay na bagay sa'yo. Lahat po may perfect, sumasang-ayon sa'yo. Ito, si Janine Gutierrez, for me, perfect to sa akin. Outfit niya, yung aurahan niya, perfect. At may pagpaparinig pa dito, ay mga nagbas. Janine is the best, hindi retokada. Sino pinaririgang retokada? Grabe naman. Oh. Elegant, gorgeous, stunning. Wala kang maririnig na tsakang komento. Kasi perfect talaga ito. Janine Gutierrez, perfect. Ito si Janela Salvador. Yung damit ni Janela parang pang sexy star. Kasi masyadong sexy na ang tabas, may pasitro pa. May pa-slit pang napakalaki sa harapan. Tapos yung buhok niya pa, tapos yung pulang-pulang labi niya. Hindi ko nga siya nakilala dito. Kayo ba nakilala niyo siya dyan, di ba? Tingnan natin ang mga komento. Grabe yung legs ni Miss Janela. Malaman. So beautiful. Maganda ang gown. Naguguluhan lang ako sa design. Sasakit ang ulo ng maglalaban yan. Pagkatapos kasi labhan nito, iba na ang itsura niyan. Mukha ng pinigang, ayun na, wala na. Hindi na naputol na. Sa bagay, ba't mo naman lalaban itong gown na ito? Pinapalaundry ang gown, day. Ay, ito si Belle. Si Belle Padilla, napaka-simple nung damit. Hindi masyadong lumabas yung ganda niya kasi napaka-simpleng damit. Bareback, tapos flat-chested pa siya, di ba? Kaya lalo siya naging manipis. Kaya parang dire-diretsong payat na payat siya. Hindi masyadong pansinin yung damit niya. Tapos yung buhok niya, nag-Diyosa effect, di ba? Pakulot-kulot, curly-curly. Hindi ko siya masyadong bet dito si Bella, pero maganda si Bella. Etong picture lang na ito, hindi ko siya bet dito. Eto na ang komento sa kanya, sana dumikit pa siya sa halaman. Ayan yung sinasabi ko. Kaya dapat aware ang mga damit ng mga artista. Kahit na sino sa atin, kasi may mga pumupunta sa okasyon, di ba? Ako, ganda-ganda tayo sa sarili natin. Lalabas tayo ng bahay, gandang-ganda tayo. So, pagdating natin sa okasyon, dahil ang kulay ng damit natin, Diyos ko, kakulay ng tablecloth na pupuntahan natin. So, paano? Next. Si Melay naman, di ba? Ito, simple. For me, ang dating kasi nito sa akin, parang Santa Cruzan. Peg. Mga Santa Cruz may pag-gloves pa. Corona na lang ang kulang taga Reyna Elena natin sa si Melay. In fairness. Ang mga komento, diba? In fairness. Ganda ni Melay, simple but elegant and beautiful. Love it, Melay. Personalidad naman ni Melay ang ganyan, no? Hindi naman siya pa-sexy lahat-lahat. Bagay lang sa personalidad ni Melay ang kanyang outfit. Ganon.
Eto, si Heart Evangelista, yung velvet talaga. Napansin nyo, sa kanilang lahat, pag magkakasama sila, lulutang si Heart Evangelista. Bakit? Kasi yung kulay niya, taliwas sa lahat ng makikita nyo. At napakasimple ng damit ni Heart Evangelista, pati buhok, lahat, pati ay siya, ibang-iba siya pag rumarampa siya sa kalye-kalye sa Paris, di ba? Ito talagang model talaga. Kasi alam niya kung paano dadalhin yung damit, anong damit ang isusot niya, ano ang lakad niya, at ano ang aurahan niya sa okasyon. Perfect! Napakaganda. Simple pero super ang dating. Tignan natin ang mga komento ng ating mga netizens. Love the color and simplicity of this dress. 10/10. First time seeing Heart so covered, elegant, nevertheless. O, diba? Heart. Perfect. Ay, ito naman to si Michelle D. Tingnan mo naman ng rampahan. Diba? As in rampa. Kung paano siya maglakad sa lahat ng okasyon na pinuntahan niya, ganun pa rin siya. Hindi siya nagbago. Yun ang peg niya. Beauty queen. Yung aura niya, kahit simple ang damit, basta lumakad na siya, caring niya talaga. Itong damit niya, caring niya kasi matangkad at lahat-lahat. Model. Perfect. Pati ang kulay niya. Pasok na pasok sa buhok niya. To burn nyo sa buhok niya. Napaka-elegante. Tingnan natin kung ano masasabi naman ng ating mga netizens. The color blended her skin tone. O diba? She is the best. Perfect. Ano? Si Michelle D. Eto si Shaina Magdayaw. Maganda to si Shaina pero dito parang yung damit niya, hindi ko bet para sa kanya. Alam mo yung mga lumang mga damit pa dati noon, mga nagde-debut. Diba ganito yon? Nakakaputi yung kulay niya pero hindi lalabas yung kagandahan mo. At hindi kay striking pag naglalakad ka. Gets mo? Pero naayos naman si Shaina. Pero ito lang sa okasyon na ito, hindi ko masyadong bet ang damit niya. So, tingnan natin kung ano naman ang masasabi ng iba. Walang bahid na chemical. Super pretty. O, diba? Maganda talaga naman si Shaina, in fairness. Konti lang ang mga negatibo. Ang napansin sa kanya yung kagandahan niya, hindi masyado yung damit. Next, ito si Vina Morales. Ito nakita ko talaga ito. Parang napaka-fresh nung kulay nung damit. Pero sa okasyon, parang masyadong, alam mo yung kulang na lang yung payong. Di ba nakikita yun sa mga pangsayaw, di pa pang costume, yung may payong na ganyan. Hindi ko alam masyadong over yung dress para sa kanya. Pero maganda si Vina Morales. Meron pang mas mabagay na cut para kay Vina, para lumabas yung kaseksihan niya dyan, para magmukha lalo siyang bata. Pero dito, beautiful si Vina Morales. Tingnan natin kung ano naman mga comment ng mga netizens sa kanya. O eto, the gown made her look like bigger. Tama. Yun ang gusto kong sabihin. Masyadong malaki yung gown para sa kanya. Eh, ang liit-liit lang ni Vina, di ba? O, debutant. So pareho sila rin Shaina, magkapatid. Baka maupatin sila ng debut. Parehong ganun, nakabongga ang mga gown. Okay, next. Si Ivana Ilawi. Maganda na to si Ivana eh. Kapag inaayusan si Ivana, hindi gumaganda si Ivana masyado. Yung wala siyang makeup per se, maganda na si Ivana. Pero pag nakikita mo siya, katulad itong damit nito, super sexy naman talaga nakita mo. Hindi ang islit niya sa harapan, kundi nandun dito sa behind niya. Kasi yun ang bentahe niya eh. Yung malaki niyang puwet na napakatambok, super sexy. Itong damit niya, napakasimple lang. Alam mo yung tatak-iba ng damit? Siya lang ang may caring ganyang sumuot. Yung ganyang mga damit, yung super sexy talaga kasi harap at liguran meron siyang ipapakita at napakaganda ni Ivana. Pero kung sana nagbago ng style si Ivana rito, mas mapapansin siguro siya. Tingnan natin ang mga komento. Pwede namang simple side labas piece ni talaga. O, yun. True enough. O, di ba yun na? Dapat yung gown niya, yung fit para kita ang hugis ng katawan niya. Di ba? Sorry, Miss Ivana, pero para sa akin, pangit ang gown mo. Ay, napakami naman ito, pangit. Wala naman ang pangit. Sa bagay, opinion po ito. Pero ito, talagang diretso ang pangit daw ang gown Ivana. Pero sa akin, wala pong pangit na gown. Kailangan lang talaga, ibabagay lang po talaga sa mga nagsusuot para lumabas ang ganda ng gown. Hindi para pumangit ka. Ganon. Okay, next. Ay, ito si Jane De Leon. Nakita niyo yung dito sa may chan, hindi siya nagmukhang sexy kasi may palobo-lobo pa kasi yung bikaw niya dito eh. Lumobo na tapos lumobo pa ulit. Lilipad na talaga ito. Nawala yung kaseksihan, hindi masyadong pumubog ang kaseksihan ni Jane De Leon. Pero maganda si Jane De Leon. Pati ang kulay sana ng gown na ito, dapat yung tabas lang siguro. For me ha. Okay, tingnan natin ang mga komento ng iba. Ang ganda sa matang tingnan, kulay ng gown niya. Yung natural na Pinay face noon ngayon parang Koreanas, kakarito. Okay, just my
opinion, bashing but yet beautiful. O ayan, may mga ganon. Walang masyadong komento sa damit niya. Yung kulay lang, yung tabas hindi na comment. Ako lang nag-comment. Ay, si Elise! Grabe naman. Yung tube niya, di ba, konti na lang, malalaglag na. Pero maganda yung gown niya. Napaka-elegante. Simple. Bagay sa kanya yung gown niya. Lalo siyang pumuting-puti. Fresh na fresh siya dito. For me, si Elise, pasok sa akin. Tingnan natin kung may mga comment din sa kanya. So simple but elegant. Mas cute yung mukha ni Elise dati nung wala pa siyang retoke. Ha? Wala napansin talaga sa damit. Talagang sa mukha talaga magpapansin. Eto naman si Jessie Mendiola. Si Jessie Mendiola, parang long dress lang ang peg sa akin itong damit niya. Pero maganda. Napaka-elegant kasi maganda na siya. Yung floral, pasok siya kasi summer. Parang umatin lang si Jessie Mendiola. Oy, okay na yan. Alam mo yung okay na to, maganda na to. Pero meron pa sanang gaganda rito na lalabas lalo ang kanyang kagandaan. Fresh na fresh ang kanyang ditong damit. Pero hindi pa ito ang gusto ko para sa kanyang damit. Ito, ganito nga ang mga comments sa kanya. Simple. Simply the best. Mga ganyan-ganyan sa kanya. Walang masyadong pang-ookray sa kanya dito. Ay, si Barbie Imperial. Yung damit ni Barbie, simple lang. Kasi ang uso talaga, paseksiyan talaga. Labas tiyan, labas ang likod. Pero ito, tiyan ang nilabas niya talaga. Maganda rin to si Barbie. Kaya lang, may bagay pang gown para sa kanya. Pati yung kulay ng buhok niya, sobrang kulay ng buhok niya para sa akin. Init na init ako sa kulay ng buhok niya. Parang may ilaw sa loob. Alam mo yun? Pero maganda si Barbie, ha? In fairness. Ang pinag-uusapan lang naman natin dito nung gabing yun, ha? Hindi po ito kabuuan. Ayan nga, o tiyan mo. Parang di si Barbie. Barbie, anyari sa'yo. Super blondie, di ba? Meron pa dito, grabe naman to, oh. Ganda sana, kaso, Diyos, may pa ganun-ganun pa. Ning, dabit lang naman ang inaano natin dito sa ball, di ba? Yung aura lang, yung itsura, hindi po yung ano, sabi kayo. Okay, next. Si Sue. Si Sue, hindi ko rin bet yung damit niya. Yung pasitro niya, may ilalabas pa sana yung ganda ni Sue. Malapad siya dito sa damit kasi sitro, di ba? Siguro, pinipilit siguro maging sexy, illusion ng peg, di ba? Para maging sexy kasi may katabaan ngayon si Sue, di ba? Maganda sana kung hindi siguro ganito ang damit ni Sue Ramirez. May comment dito. Yung maganda ka pero maton ka. O, di ba? Kasi nga nahalata yung katabaan, yung kalakihan niya, yung legs niya, malapad. Napansin ko lang, idol, ba't parang di pantay yung wala makakalusot pag netizens na talaga ang humusga. Pinost naman po sa social media kaya malaya po tayo makapagsabi ng kanya-kanyang opinion. Next ay ito. Kunyari pupunta ako sa ball, talagang kakaiba siya, si Andrea Brillantes. Diba kakaiba? At kakaibang Andrea Brillantes talaga ang nakita talaga natin. Yung blazer niya na may pa-cleavage, nagmukha siyang matangkad dito. Tsaka naging dalagang-dalaga na si Andrea, hindi na siya mukhang bata, diba? Ito ang aurahan, diba? At balita ko, yung kwintas na suot-suot niyang Bulgari, pinahiram pa ni Heart Evangelista. O, diba? Kay Heart Evangelista daw yan. Sa akin, panalo ito kay Andrea Brillantes. Basahin din natin, kapangit suot Andrea. May mga ganyan. Pangit sa kanya. Kaya kanya-kanya talaga tayo. Yan. Blight nyo na mas matanda ang pagtingnan kay Miss Vina Morales. O, di ba? Pero sa akin, pasok sa akin to. Kakaiba. Nagbago ang itsura niya. Tumangkad. Naging adult na siya. Pati yung makeup niya. Perfect sa akin to si Andrea. Kakaiba. Ay, yung Maris Racal, hindi rin talaga pakakabog. Ito, yung damit niya talaga. Nagsasalita yung damit. Alam mo, pag nakasuot sa manikin, sasabihin mo pala, ang ganda ng damit. Nung sinuot pa ni Maris Racal, lalong naging maganda at bagay sa personalidad niya. Di ba yung Maris Racal, di ba palaban? Fierce. Bagay pating kulay, yung combination. Perfect. For me, it's a yes talaga to si Maris Racal. Pero tingnan natin kung ano ang masasabi ng iba. Para namang kurtina yung parte na nasa ibaba na handa nang ipasok sa washing machine. Oh, di ba? Naiwan mo ata yung jacket mo, Maris. Ha? For me, Maris Racal, bagay sa kanya. Yung personalidad niya, bagay na bagay sa kanya yung damit. Si Ashley Ortega, napakasimple ng damit. Pero nakita mo yung kaseksiyan niya. Pati itsura niya nagbago dito. Hindi mo nga siya makikilala eh. Binago yung itsura niya dito. O, tingnan mo. Pero maganda yung damit niya. Bagay sa okasyon kasi hindi naman siya taga ABS-CBN, di ba? Parang bisita ka lang. Yung umating ka ng presentable ka na hindi ka mga agaw eksena. Pero maganda ka. Ito for me, perfect sa akin to si Ashley Ortega. Tignan natin ang mga ibang komento. Very
yung pretty girl. She looked like Anne Cathcart in this photo. Diba? Ang ganda niya. Walang pangit na komento sa kanya kasi tamang-tama ang timpla para sa okasyon at para sa kanya. Eto si Piang. Sikat na sikat to si Piang. Maganda ang damit niya. Pero eto yung mga nakikita mo pa, yung pang Santa Cruzan. Diba mga ganito yung Peggy, may mga pa-long tail, kulang na lang, corona rin. Pero maganda ang damit niya. Pero ang hinahanap kasi natin, yung para sa okasyon. Kinain ng damit niya ang itsura ni Piang. Kasi di ba ang liit ng mukha ni Piang, ang liit ng katawan, tapos biglang lumaki yung damit. Ganon. Tingnan natin ang mga komento. Anak, magpataba ka ng konti para kang may sakit. Grabe naman yung may sakit. Grabe na yung pinayat ni Piang, parang hindi na bagay. O di ba? Ang itsura mo, pag payat ka, pag makapal ang damit mo, lalo kang papayat kasi ang bigat-bigat ng damit mong tingnan, kaya lalo kang lumiliit. Wrong angle ang photographer. Ayusin nyo pag-upload ng mga kuha. Di mga perfect, nakakahiya kayo, upload kayo ng upload or may kinikilingang ikaw kinukuhanan pa, hindi pa ready yung tao. O, may mga ganyan, di ba? Kaya basahin natin yung ganon. Sana mas pinagplanuhan ng susuotin ni Piang dito. Sayang. Pero maganda si Piang. Si Belle, para sa akin hindi pang edad ni Belle yung suot niya. Hindi akma sa edad niya, yung kasuotan niya. Hindi ko gusto yung gown ni Belle para sa kanya. Yun lang sa akin. O, tingnan natin mga komento. Parang Cinderella, tapos magmamagic na yung fairy para mabago na gown niya, tapos may effect sa paligid. Mga ganon. Ito naman, parang mabilis ang bumili ng gown sa ukay-ukay. Masyadong minadali. Ito, si Maymay din. Napakaganda rin ng gown ni Maymay. Pati ang kulay ni Maymay, pasok na pasok sa kanya. Morena si Maymay, pero nakita mo, naging mistisa siya. Yung color niya, pasok sa damit niya. Yun lang nga, the usual, typical, yung laging may pa-long tail, mga ganon. Walang bago, kulay lang pinag-iba, pero ang damit niya, ganon pa rin. Basic na gown na may tail. Bagay sa kanya, pero sana yung gown, mas bago-bago yung style. Pero yan, perfect na sa akin yan kay Maymay. Pati mga comment ganun din, bagay, super elegant. Walang comment na hindi maganda para kay Maymay dito. Ay, eto. Irashaimase si Gilia Vicencio. Eto ang nakakaloka. Tignan po ninyo. Talagang national costume siya. Pero hindi naman to national costume kasi kung titignan mo yung kimono niya, sa Japanese kasi bawal magpakita ng skin kapag suot mo tong kimonong ito. Inspired kimono lang siguro ito. Basahin natin ang mga kimono. Ang national costume. Bakit naging national costume? Naligaw ang asawa ni Goku. Pang United Nation. Diyos ko. Kimono na iya is not really fit sa special occasion. Nagkamali yata siya ng pinuntahan. Dapat yata sa Japanese restaurant siya. Meron pa ako nabasa dito. Nanggaling daw siya sa Sogo. Doon daw siya nagtrabaho kaya dumalo na lang daw. Dire-diretso na daw sa ball. Grabe. Pero for me dapat hindi naman talaga ganyan. Pero kung ano yung peg niya, kung alam mo maganda ka sa suot mo, wala kang pakialam sa sasabihin nila, go, laban mo yung girl. Eto si Francine Diaz. Si Francine Diaz naman, nagmukha siyang matanda dito sa pawig niya. Hindi siya yung naging dalagang-dalaga. Mag-matured siya dito. Sobrang nag-matured siya. Tapos yung gown niya rin, sobrang hindi bagay sa edad niya. Kung ikukumpara mo sa kasabayan niya kay Andrea Brillantes, mas maganda yung peg ni Andrea Brillantes. Yun lang ang sa tingin ko ha. Dito lang naman tayo nagpo-focus ha. Wait lang mga bashers. Doon lang tayo sa mga picture na to ha. Hindi tayo sa pangkalatan. Dito lang tayo sa ABS-CBN Ball sa mga itsura ng mga artista. Kasi contemporary niya to, di ba? Kasabayan nito si Andrea at saka si Francine. So, syempre mapapansin mo yung pagkakaiba. Yung suot ni Andrea at saka yung suot ni Francine. Si Andrea, perfect yung pagkakabihis sa kanya. Umakma sa edad niya, kung ano siya ngayon, ganon. Eto si Francine parang nag-advance masyado. Yung wig niya, hindi nakatulong. Nagbago itsura niya, pero hindi nakaganda sa kanya. Katulad ito, si Francine ba to? Iba mukha niya sa wig niya. Di ko nakilala. Ba't nang suot siya ng wig? Para siyang matanda sa wig niya. Kala ko kung sino. Honestly, hindi ako nang bash. Sa paningin ko lang yan. Nag-iba talaga mukha niya. Pangit ng wig, di bagay. O, di ba? Mga ganyan. Mas gusto nila yung natural hair ni Francine. Kanya-kanya to eh. Everything doesn't complement her. Isang shade lang ang color. Binasehan ng stylist ang pinareho para lahat sa skin shade ng ending. Her dress and makeup washes her off. Mukha siyang maputla. Na timing pa na same color pa niya ang wall background and especially the hair. It's a big no. Naisip ko ng stylist na ata to give her an edgy look but it's not giving. Change stylist na lang sa susunod na event. Ayun. Actually, yun ang mga ginagawa ng mga artista. Kung ano yung itsura nila ngayon, next year, titignan nila kung ano yung mga comment para next year alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. Ito yun.
ang dami-dami na po natin nasabi. Kabuuan nito, maraming magaganda na hindi umakma ang mga kanilang kasuotan sa kanilang edad at saka sa okasyon. Pero meron mga artistang dumating naman talagang swak na swak ang itsura nila. Yung perfect na perfect sa okasyon, bagay ang ayos ng buhok, ang makeup bagay. Pero sa total of, meron at meron talagang masasabi ang lahat kapag na-post na ang mga picture nila. So, huwag po niyong gawin tong negative para sa inyong mga idolo para lang po ma-improve natin ang mga napansin pong hindi maganda sa ating mga idolo para next time na ABS-CBN Ball 2026, mas mapahalagahan nila ang mga sinabi natin. Constructive criticism, ika nga. Hindi po tayo naninira dahil sa naninira ka lang, gano'n. Pero ito po, ang natunghayan po ninyo sa vlog ko, ito po yung mga karamihan na mga nalathala na rin po ito sa social media. Kaya hindi ko po ito gawa-gawa at nagbigay po tayo ng sariling opinion. For me, nakakalibang po talaga at mapabilang ka lang po sa ABS-CBN Ball. Diyos ko, makarating ka lang doon, isang karangalan. Nakita nyo, wala ako doon. So, paano? Inget, di ba? Gano'n. Pero pasasaan. Pero sa lahat po, the ABS-CBN management, congratulations po sa mga tagumpay ninyo dahil well-attended po ang ABS-CBN Ball nyo 2025. Talagang inaabangan to taon-taon. So for me mga kachika, sa aking vlog, Denmang Nega, Denmang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.